Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So si Damian Lillard nga ay kinuha ng Milwaukee Bucks dahil sa palagay nila ay ito na ang player na magtutulak sa kanila upang mapalakas pa ang tsansa na magkampiyon. At sa pagkuha nila dito ay kinailangan nilang pakawalan ang player na solid kung dumipensa at ang player na naging missing piece sa mga playoff run noon ng Milwaukee Bucks na si Jrue Holiday. Well, kanina nga ay balita natin na si Holiday ay napunta na sa Boston Celtics kapalit si Malcolm Brogdon, Robert Williams III at dalawang first round draft picks. Napag-usapan nga natin kanina na ang move na ito ay napakalaki para sa Celtics dahil si Holiday ay dating ang member ng Milwaukee Bucks. Alam niya nga mga galaw nila Giannis at kung paano ito magplano kontra sa Celtics noon. Ngunit ang move na ito ay napakahalaga dahil si Holiday ay kilala bilang ang Dame Stopper. Kinandado niya nga noon mga kaibigan si Damian Lillard sa playoffs. 2018 NBA playoffs na magkita sa first round ang number 3 seed and heavily favored Portland Trail Blazers at ang number 6 seed and underdog na New Orleans Pelicans. Sa regular season ay nag-average si Damian Lillard ng 27 points, 4.6 rebounds and 6.6 assists per game on 44% shooting sa field and 36% shooting naman sa 3-point line. Well, sa playoffs ay si Holiday ang kanya naging main defender at dito ay bumagsak ang stats si Lillard sa 18.5 points, 4 rebounds and 4 assists per game on 35% shooting sa field and 30% shooting naman sa 3-point line. From 2 turnovers per game sa regular season, umangat din ito sa 4 turnovers per game noong playoffs at dahil nga dito ang heavily favored na Portland Trail Blazers ay winalis lang sa first round ng playoffs ng underdog na New Orleans Pelicans. So matinding chess move nga ang ginawa dito ng Celtics mga kaibigan. Kinuha nga ng Bucks si Damian Lillard matapos sa pakawalan nila si Marcus Smart at ngayon ay kinuha nila ang mas in-improve na version ni Marcus Smart at kinikilala bilang Dame Stopper. At isang player na talagang may gustong patunayan kontra sa Milwaukee Bucks matapos siyang i-trade dito. So ayun nga po, sa palagay nyo ba ay panalo pa din ang Bucks sa trade na ito kung ang resulta nito ay nakuha nila si Damian Lillard ngunit pinakawalan naman nila si Holiday na napunta pa sa kanilang mortal na kalaban na Boston Celtics. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid. So obviously dahil sa mga galaw na ito ng Celtics at ng Bucks, ang East ngayon ay nagmimistulang 2-team race na lamang. Lalo na't ang Miami Heat nga ay nawalan pa ng Gabe Vincent, Max Strus at Victor Oladipo. Si Tyler Hero din ay hindi gaanong masaya matapos ang trade rumors tungkol kay Damian Lillard. Tila ba nakandado na ang 1 and 2 spot sa East at open battle for third naman ang Sixers, Knicks, Cavs, Heat, Raptors, Nets at Hawks. At napag-usapan nga natin na malaki ang pressure ngayon kay Embiid na magkampiyon lalo na ang mga kasamahan niya na tulad nila Giannis, AD at Jokic ay lahat na merong singsing habang siya naman ay hindi pa nakakaabot kahit sa East Finals man lang. At ngayon nga ay mas tumalabo pa ang tsansa ni Embiid na magkampiyon dahil sa mga galaw ng Bucks at ng Celtics at sa James Harden drama. At tahimik din nga ang Sixers nung off-season. Nag-tweet si Embiid, isang sarcastic tweet tungkol sa mga kaganapan ngayon. Hindi na nga siya bumabata mga kaibigan at papakita na siya ng pagkakadismaya. Hindi malabo na humingi ng trade ang reigning MVP kapag nadagdagan pa ng husto ang kanyang pressure mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?